Aquarius, naisip mo na ba kung bakit may ilang alaala na ayaw maglaho, o kung bakit biglang umaalingaw muli sa puso mo ang isang mensahe mula sa nakaraan? Hindi inuulit ng universo ang mga bagay ng walang dahilan. May isang bagay na hindi pa natatapos, isang katotohanang nais ipakita sa iyo ng tadhana. Isang katotohanang matagal nang nakatago, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Hindi lang ito tungkol sa mga salitang hindi na ipadala, kundi tungkol sa enerhiyang patuloy na nagdurugtong sa iyo sa isang tao, sa isang kaluluwa, na itinakdang muling tumawid sa iyong landas. Manatili hanggang sa huli, dahil ang ibubunyag ngayon ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong nakaraan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong kapalaran magpakailanman. Aquarius, ikaw ang palatandaang laging nakararamdam ng malalim, kahit pilit mong pinananatiling lohikal ang isip mo. Nararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya bago pa man ito mapansin ng iba. Kamakailan, may kakaiba kang nararanasan, tila mas mabigat ang hangin, mas tumatagos ang ilang kanta, at ang mga panaginip mula sa nakaraan ay patuloy na bumabalik sa iyo. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga sagradong senyales na inihahanda ka ng universo para sa pagsasara o marahil, para sa pangalawang pagkakataon. Sa paniniwalang Filipino, kapag muling lumilitaw ang isang lumang mensahe, hindi ito kailanman aksidente. Dala nito ang mga damdaming hindi pa tuluyang natatapos at ang banal na tiyempo ng tadhana. Naghihintay ang universo hanggang sa maging handa ang puso mong maunawaan ang mga bagay na dati hindi nito kayang tanggapin. Kaya kung muli mong naririnig ang tinig ng isang taong akala mo'y nakalimutan mo na, makinig kang mabuti. Hindi ito tungkol sa multo ng nakaraan, ito ay tungkol sa tadhana na sinusubukang gabayan ka tungo sa pagpapagaling, katotohanan, at kapayapaang matagal mo nang nararapat. Ang enerhiya ng Aquarius, ang hangin sa paligid mo ay may tahimik na hatak. Hindi ito basta-basta lamang, ito ay pahiwatig ng langit, mga sagradong senyales na muling nagigising ang espiritual na enerhiya sa paligid mo. Sa mga nakaraang linggo, dahan-dahan kang ginigising ng universo sa mga alaala na minsan mong ibinaon. Isang lumang pangalan, isang nakalimutang mensahe, o biglang pagnanais na silipin ang lumang telepono o basahin muli ang dating usapan, lahat ng ito ay mga banal na tulak mula sa tadhana. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may nabubuhay na alaala ng walang malinaw na dahilan, ibig sabihin ay may gustong iparating ang tadhana. Minsan mo itong mararamdaman sa kalaliman ng gabi, Aquarius, sa sandaling papikit ka na, at tila sabay na mabigat at magaan ang dibdib mo. Iyan ay ang kaluluwa mong kumikilala sa isang panginginig na minsan na nitong nakilala. May isang taong iniisip ka, at umaabot sa iyo ang kanilang mga damdamin, hindi sa salita, kundi sa enerhiya. Sapagkat minsan, ang ugnayan ng dalawang kaluluwa ay hindi tuluyang napuputol, natutulog lamang ito, naghihintay ng tamang oras upang muling magising. May dahilan kung bakit madalas mong makita ang mga numerong 11 oras 11 minuto o 2 oras 22 minuto. Ang mga ito ay mga portal ng banal na tiyempo, mga paalala na ang minsang naantala ay ngayon handa nang mangyari. Marahil nakakaramdam ka ng kaba, pananabik, o lungkot ng walang dahilan. Iyon ay dahil ang enerhiya mo ay lumilipat, umaayon sa isang kabanatang minsan ay naiwan. Nararamdaman ng universo na handa ka na, kaya ngayon ay dahan-dahan nitong ibinabalik ang mga alingaungaw ng mga bagay na kailangang pagalingin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabing kapag yumuko ang apoy ng kandila, kahit walang hangin, may espiritu o enerhiyang malapit, hindi upang takutin, kundi upang gabayan. Kaya kung mapansin mong gumagalaw ang iyong kandila habang pinakikinggan mo ito, ituring mo itong kumpirmasyon na tinatanggap ng di nakikitang mundo ang iyong paggising. Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa muling pagbubukas ng lumang sugat, ito ay tungkol sa pagtanggap at pag-unawa sa kanila. Hindi nais ng universo na bumalik ka sa nakaraan, nais nitong makita mo ang katotohanang minsan ay natabunan ng takot, pagkalito, o pagmamataas. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay nagdadala ng pag-ibig at aral, isang balanse sa pagitan ng pag-alala at pagbitaw. Bigyang pansin ang iyong mga panaginip sa mga darating na gabi. Maaaring mapanaginipan mong may mensaheng inihahatid o may isang tinig na tumatawag sa iyo. Hindi ito basta imahinasyon, ito ay isang tulay ng kaluluwa sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ganito magsalita ang tadhana kapag hindi na kaya ng mga salita. Maaaring makakita ka ng lumang litrato, isang liham, o alaala sa social media na biglang lumitaw. Huwag mo itong ipagsawalang bahala.
Ang mga sandaling ito ay banal na paalala, paraan ng universo upang sabihin na bawat kwentong isinulat sa ilalim ng mga bituin ay may saysay. Maaaring magtapos ang ilang kabanata, ngunit ang mga aral, damdamin, at koneksyon ay hindi kailanman tuluyang naglalaho. Aquarius, ginagabayan ka ngayon upang makinig ng walang takot. Hayaan mong manguna ang iyong intuition, hindi ang iyong isip. Sapagkat nakakalimot ang isipan, ngunit ang kaluluwa ay laging nakaalala. Ang parehong enerhiya na minsang nagpabilis ng tibok ng iyong puso ay muling kumikilos, hindi upang muling masaktan ka, kundi upang palakasin ka. Kapag paulit-ulit ang mga senyales, hindi iyon aksidente, iyon ay kumpirmasyon. Kapag bumabalik ang damdamin, hindi iyon kahinaan, iyon ay karunungan. At kapag binubulong ng universo ang iyong pangalan sa gitna ng katahimikan, hindi iyon kalungkutan, iyon ay pag-ibig sa pinakabanal nitong anyo. Isang paalala na ang iyong kwento ay patuloy pa ring isinusulat sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng tadhana. Kaya manatiling bukas, Aquarius. Sindihan mo ang isang puting kandila ngayong gabi, at habang sumasayaw ang apoy nito, bulongin mo ng marahan. Kung para sa akin, hayaan mong matagpuan ako. Kung hindi, pakawalan ko ito ng may kapayapaan. Nakikinig ang universo, at malapit mo nang maunawaan kung bakit pinili ng nakaraan ang mismong sandaling ito upang muling magsalita. Ang mensahe ang pahayag. Aquarius, hindi sinasadyang ibinabalik ng universo ang mensaheng ito sa'yo. Ang katahimikang naramdaman mo, ang mga alaala na muling bumabalik, at ang mga emosyon na biglang sumusulpot, lahat ng ito ay bahagi ng isang banal na pahayag. Ang mensaheng minsang hindi mo narinig ay handa nang marinig muli. Ngunit sa pagkakataong ito, matatag na ang iyong kaluluwa upang maunawaan ito. Maaaring tinatanong mo, bakit ngayon? Bakit, matapos ang lahat ng panahon, pinipili ng tadhana na ipaalala sa iyo ang bagay na pilit mo nang kinalimutan? Dahil ang universo ay hindi kailanman nakakalimot sa mga pangakong ibinulong ng puso. Ang enerhiya, minsang nalikha, ay hindi naglalaho, nagbabago lamang ng anyo, naghihintay ng banal na tiempo upang muling bumalik sa tamang sandali. May isang bagay na minsang hindi nasabi, isang pag-amin, isang paghingi ng tawad, o marahil isang paalam na kailanman ay hindi na iparating. Maaaring may isang taong gustong lumapit noon, ngunit pinigilan ng takot o pagmamataas. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang kaluluwa ay may bitbit na damdaming hindi natapos, ito ay naghahanap ng pagsasara sa pamamagitan ng mga senyales. Kaya mo nararamdaman ang kakaibang hatak na ito dahil dalawang enerhiya ang muling naglalapit para sa isang pagpapalaya. Maaaring makatanggap ka ng isang tunay na mensahe, isang text, tawag, o biglang muling koneksyon mula sa nakaraan. O baka naman ito ay isang simbolikong pahiwatig, isang panaginip na tila totoo, isang boses sa iyong isipan, o isang pangalan na paulit-ulit mong nakikita sa araw-araw. Sa anumang paraan ito dumating, mararamdaman mo ito ng malalim, tatama ito sa tahimik na bahagi ng iyong puso na hindi kailanman tuluyang nakalimot. Ang universo ay nagsasabi, panahon na. Panahon ng basahin ang hindi mo dating kayang basahin. Panahon ng marinig ang matagal nang gustong marinig ng iyong kaluluwa. Ang nakaraan ay bumabalik hindi upang ikulong ka, kundi upang palayain ka mula sa mga alingaungaw ng damdaming matagal nang naghihintay ng katahimikan. Sa espiritual na paniniwala ng mga Pilipino, sinasabing kapag may nawalang muling bumalik, iyon ay dahil hindi ito kailanman tuluyang nawala, tinakpan lamang ito ng banal na tiempo. Minsan, pinipigil ng universo ang ilang bagay, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil hindi ka pa handa. At ngayon, Aquarius, handa ka na. Ang mensaheng bumabalik ay maaaring hindi lang nakasulat sa mga salita. Maaaring ito ay nasa mga pinakamaliliit na bagay, ang halimuyak ng sampaguita na nagpapaalala sa isang tao, ang awit na biglang tumugtog na eksaktong sumasalamin sa dating damdamin, o ang boses ng estranghero na nagsabi ng katagang minsan mo nang narinig noon. Ito ang mga paalala ng langit, banayad na patunay na muling naghahabi ng koneksyon ang mundong espiritual at pisikal. Kung paulit-ulit mong naririnig ang parehong kanta, o napapanaginipan mo ang isang taong matagal nang hindi nagparamdam, huwag mo itong baliwalain. Iyan ay paraan ng universo upang buksan ang pintong akala mo'y tuluyan ng naisara. Sa likod ng pintong iyon, naghihintay ang paggaling at kapayapaan. Marahil, ang mensaheng ito ay hindi mula sa ibang tao, kundi mula sa mas mataas mong sarili, sa bersyon mong minsan ay nasaktan, o sa bersyong nangarap ngunit kinailangang lumayo. Ang enerhiyang bumabalik ay maaaring tinig ng iyong sariling kaluluwa na humihiling ng kapatawaran, pagbitaw, o muling pagbubukas ng puso.
Sapagkat ang tunay na pagpapagaling ay hindi paglimot, kundi pag-alala ng walang sakit. Aquarius, may isang tao roon na marahil ay nakararamdam din ng parehong hatak. Maaaring nakikita rin nila ang iyong pangalan, napapanaginipan ang iyong mukha, o nararamdaman ang parehong emosyon nang hindi nila alam kung bakit. Iyan ang misteryo ng enerhiya ng tadhana. Kapag pinag-ugnay ng layunin ang dalawang kaluluwa, palaging makakahanap ng paraan ang universo upang muli silang magtagpo. At kapag dumating ang mensaheng iyon, maaaring kasing simple ng, "Hi, kamusta ka na?" Huwag mong maliitin ang kapangyarihan nito. Minsan, isang maliit na mensahe lang ang kailangan upang muling magtagpo ang dalawang tadhana na minsang naghiwalay. Minsan, isang pag-uusap lang ang sapat upang mapagaling ang mga taon ng katahimikan. At kung sakaling wala kang matanggap na literal na mensahe, huwag mong isipin na nakalimutan ka. Maaaring ang pahayag ay espiritual, isang biglang kapayapaan sa loob mo na para bang ibinulong ng universo mismo. Tapos na. Makakapahinga ka na ngayon. Iyon din ay mensahe ng pagtatapos, pagpapalaya, at kapatawaran. Ano man ang anyo nito, tandaan ito. Hindi muling binubuksan ng tadhana ang mga pintuan kung wala nang mahalagang dahilan. Inaanyayahan kang huwag nang muling maramdaman ang sakit ng nakaraan, kundi unawain ito sa mas matalinong pananaw. Ang mensahe ay bumabalik dahil hindi ka na ang dating ikaw. Kaya kapag dumating ito, sa anyo man ang panaginip, tanda, o salita, huwag matakot. Huminga. Makinig. Damhin. Hindi ka sinusubok ng universo, inilalapit ka nito sa iyong paggising. At habang nakatayo ka sa pagitan ng kahapon at bukas, alalahanin mo ang sagradong katotohanan ito. Hindi lahat ng bumabalik ay para manatili. Ngunit lahat ng bumabalik ay may aral na dapat matutunan ng iyong kaluluwa. Ang aral ang gabay ng langit. Aquarius, kapag may ibinabalik ang universo, hindi ito parusa. Ito ay upang turuan, pagalingin at ihanda ka para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ang muling paglitaw ng mensaheng ito ay hindi tungkol sa muling pagbubukas ng sugat, kundi pagkilala sa layo ng narating ng iyong kaluluwa. Ang minsang nagpaluha sa iyo, ngayon ay nakatayo bilang salamin, hindi na upang ipaalala ang sakit, kundi upang ipakita ang iyong paglago. Unang aral, pagtanggap. Hindi lahat ng pagtatapos ay upang sirain ka. Ang iba ay mga banal na interbensyon, paraan ng universo upang protektahan ka mula sa mga bagay na hindi pa para sa iyo noon. Kaya ngayon na bumabalik ang mensahe, hindi nito hinihingi na bumalik ka, hinihingi nitong maunawaan mo. May malaking pagkakaiba sa pag-alala sa nakaraan at pagkapit dito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may enerhiya o taong muling nagpakita, dala nito ang tinatawag na baliktanaw, isang sandaling ginagabayan ng mga espiritu para sa pagninilay. Maaaring ipinadadala ito ng iyong mga ninuno at tagapagbantay, hindi upang lituhin ka, kundi upang paalalahanan ka. Ang tunay na paggaling ay kapag kaya mong lingunin ang nakasakit sa iyo nang walang galit, tanging pasasalamat na lang. Maaaring may nakatagong paghingi ng tawad sa mensaheng ito, o marahil mga salitang matagal mo nang gustong sabihin, ngunit hindi nasambit. Ipinapaalala ng universo na ang pagsasara ay hindi laging galing sa iba. Minsan, ito'y tahimik na umuusbong sa puso mo kapag pinili mong magpatawad, kahit walang marinig na patawad. Ikalawang aral, pagbitaw. Sabi ng mga matatandang Pilipino, kung hindi para sa iyo, kahit anong pilit, lalayo pa rin yan. Ito ay hindi pagtatakwil kundi pagpapabago ng direksyon. Tinuturuan ka ng tadhana na pakawalan ang bigat ng paghihintay. Ang enerhiyang bumabalik sa iyo ngayon ay maaaring dumadaan lamang, isang espiritong naghahanap ng kapayapaan bago magpatuloy sa sariling paglalakbay. Sa mga susunod na araw, mapapansin mong muli ang mga senyales. Ang pagkurap ng ilaw, mga paru-parong dumaraan, o ang halimuyak ng kandila kahit walang sindi. Ito'y mga kumpirmasyon mula sa iyong mga ninuno. Ipinagmamalaki ka nila. Hindi mo inuulit ang nakaraan, tinatapos mo ito. Ang pinakahuling aral. Tanggapin ng walang pagkakapit. Magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Alalahanin na ang nakaraan ay isang kabanata lamang, hindi ang buong aklat. Ang tadhana ay hindi nagbabalik ng mga bagay na nawala. Ibinabalik lamang nito ang mga bagay na hindi pa tapos. At kapag naunawaan mo ang dahilan, magiging payapa ang enerhiya, at magbubukas ang pintuan para sa mga bagong biyayang paparating. Pangwakas na pagsasanay ng kaluluwa. Ngayong gabi, maglaan ng oras ng katahimikan. Isara ang ilaw, sindihan ang isang kandila, at ilagay ang kamay sa iyong dibdib.
Pakinggan ang tibok ng iyong puso, iyan ang parehong ritmo na nag-ugnay sa iyo sa lahat ng nilalang at sa lahat ng banal. Bulongin ng may pananalig. Tinatanggap ko ang kapayapaan. Pinapatawad ko ang nakaraan. Tiwala ako na ang para sa akin ay laging makararating sa akin. At sa katahimikang iyon, mauunawaan mo ang pinakatunay na pahayag. Ang mensaheng bumalik ay hindi lang mula sa ibang tao, kundi mula sa iyong mas mataas na sarili. Ipinagdiriwang ka ng universo dahil nakaligtas ka, gumaling ka, at handa ka ng mabuhay ng walang takot. Naganap na ang buong siklo, Aquarius. Ngayon, ang iyong liwanag naman ang magsisilbing gabay sa mga kaluluwang patuloy pang naghahanap ng kanila. Pagpapamalas at pagkakahanay sa tadhana. Aquarius, ngayong nagsalita na ang nakaraan at nanahan na ang mga aral sa iyong kaluluwa, tinatawag ka na ng universo sa susunod mong banal na hakbang, ang manifestation at alignment. Dito mo na ngayon isinasalin ang sakit tungo sa layunin, ang alaala tungo sa karunungan, at ang enerhiya tungo sa mga himala. Ang dating sumipsip ng iyong lakas, ngayon ay magiging iyong lakas. Binubuksan ng universo ang isang bagong larangan ng panginginig sa paligid mo. Pagkatapos magpakita ng isang mensahe mula sa nakaraan, ang puso mo ay parang bagong bungkal na lupa, malambot, bukas, at handa ng tamnan ng bagong intensyon. Ngunit ang manifestation ay maaari lamang mamulaklak sa linis na enerhiya, kaya dinala ka muna ng tadhana sa pagbabalik tanaw. Bawat luha, bawat bulong, bawat paggalaw ng kandila, hindi ito tungkol sa pag-ulit ng nakaraan, kundi sa paglilinis nito. Ngayon, tinatawag ka na upang ipahayag ang iyong bagong katotohanan. Sabi nga sa espiritualidad ng Pilipino, ang salitang binibigkas mula sa puso, dinidinig ng langit. Kaya ngayong gabi, sa ilalim ng tahimik na langit, sindihan mo ang isang puting kandila at hawakan ang isang maliit na mangkok ng bigas, simbolo ng kasaganahan at buhay sa kulturang Pilipino. Bulongin mo. Pinalalaya ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang darating. Naway ang aking enerhiya ay maihanay sa kapayapaan, pag-ibig, at banal na tiyempo. Damdamin mo ang init ng apoy habang sinasabi ito. Ang init na yan ay hindi lamang apoy, iyan ay paggising ng iyong espiritu, paglawak ng iyong aura, at pagtaas ng iyong frequency upang salubungin ang mga biyayang matagal nang nakalaan sa iyo. Tandaan, Aquarius. Ang manifestation ay hindi mahika, ito ay alaala. Alam ng kaluluwa mo kung ano ang nararapat sa iyo, at sa oras na angkinin mo ito, magsisimulang mag-ayos ang universo upang ito'y ihatid sa iyo. Hindi ka humihiling ng bago, tinatawag mo lamang pabalik ang matagal ng sayo. Kung nakikita mo ang mga senyales tulad ng 8, 88, 11 oras 11 minuto, o paulit-ulit na mga kataga sa araw-araw, ito ay mga kumpirmasyon. Ang 8, 88 ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ang 11 oras 11 minuto ay senyas ng pagkakahanay. At ang mga melodya o salitang bumabalik ay gabay mula sa iyong mga ninuno, ipinaparating sa lengguwahe ng universo. 3 hakbang ng paghilom at pagkakahanay, 3 ritual. 1. Ang hiningang panlinis, cleansing breath. Tuwing umaga, huminga ng malalim sa loob ng 4 counts, isipin mong pumapasok ang liwanag sa iyong katawan. Pigilan ito sa loob ng 4 counts, saka ilabas sa 6 counts, isipin mong inilalabas mo ang lahat ng sakit. Gawin ito ng 7 araw upang i-reset ang iyong enerhiya. 2. Salamin ng pagtanggap, mirror affirmation. Humarap sa salamin tuwing gabi at banggitin ang iyong pangalan. Sunod ay sabihin, pinapatawad kita. Ipinagmamalaki kita. Handa na akong tumanggap ng pag-ibig at biyaya. Pinapalakas nito ang koneksyon mo sa iyong higher self at pinapalalim ang self-worth, ang pundasyon ng anumang manifestation. 3. Alay ng kandila, candle offering. Tuwing linggo, sindihan ang kandila sa loob ng 7 minuto at banggitin, ihatid mo ako sa landas na para sa aking kaluluwa. Habang nasusunog ito, isalarawan sa isipan mo ang isang pintuang bumubukas, hindi pabalik sa nakaraan, kundi patungo sa tadhanang punang pag-ibig, katatagan, at kapayapaan. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang pagkakahanay, pahayag ito ng kahandaan. Kapag ginawa mo ito ng may pananalig, tumutugon agad ang universo, kahit sa maliliit na paraan, isang biglaang oportunidad, isang mensaheng hindi inaasahan, o isang moment of clarity na tila galing sa langit. Sa paniniwalang Pilipino, ang tiyempo ay sagrado. Walang nauuna o nahuhuli sa biyayang nakalaan. Walang nauuna sa tamang oras.
Kaya't pagkatiwalaan mo ang enerhiyang gumagalaw sa paligid mo ngayon, ito ay naghahanda ng mga banal na pagkakatugma, ang tamang tawag, ang tamang pagkakataon, ang tamang pagbubunyag. Aquarius, hindi ka lamang nagbabalik tanaw, isinusulat mo muli ang iyong kinabukasan. Ang enerhiyang inilalabas mo ngayon ay huhubog sa mga darating na buwan. Lumakad kang magaan ang paa at payapa ang puso, sapagkat nilalakaran mo na ang landas na ipinagdasal ng iyong mga ninuno para sa iyo. At kung dumating ang sandaling hindi mo alam kung saan ka patungo, ilagay ang kanang kamay sa iyong dibdib at sabihin, "Hindi ako nawawala, ako ay ginagabayan." Iyan ang diwa ng pagkakahanay, hindi sa pamamagitan ng kontrol, kundi ng pagtitiwala. Hayaan mong tadhana ang mamuno. Hayaan mong puso mo ang sumunod. Ang parehong mga bituin na nakasaksi sa iyong pagkawasak ay siyang nakahanay ngayon upang masaksihan ang iyong muling pagbangon. Ikaw ang sisidlan, Aquarius. At ang universo ay ang agos. Sumabay ka, huwag kang lumaban. Dahil ang para sa iyo, gaano man ito katagal na wala, ay lagi at laging babalik sa perpekto, banal na oras. Aquarius, nagsalita na ang katahimikan at ikaw ay nakinig. Ngayon, nauunawaan mo na ang muling paglitaw ng mensahe ay hindi upang hilahin ka pabalik, kundi upang buksan ang iyong mga mata sa kung gaano nakalalim ang paglago ng iyong kaluluwa. Hindi ipinadala ng universo ang mensaheng ito upang muling basagin ang puso mo, kundi upang ipaalala sa iyo ang iyong lakas, ang iyong layunin, at ang banal mong koneksyon sa lahat ng nasa paligid mo. Huminga ka ng malalim. Natapos mo na ang isang sagradong siklo. Ang dating kalituhan ay naging kaliwanagan. Ang dating pananabik ay naging karunungan. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat pagkurap ng kandila ay paraan ng langit upang sabihin, nakikita ka, naririnig ka, at ginagabayan ka. Ngayong gabi, sindihan mo ang huling kandila, hindi para sa nakaraan, kundi para sa iyong bagong simula. Bulongin mo ng marahan. Pinalalaya ko. Nagtitiwala ako. Handa na ako. Dahil simula sa sandaling ito, Aquarius, ang iyong kwento ay hindi na tungkol sa kung ano ang nawala, kundi sa kung ano ang paparating.